Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mga seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Akiya sa Japan, ang katotohanan tungkol sa mga mura at bakanting bahay sa Japan. Sa nakalipas na mga taon, maraming balita at social media posts ang nagsasabing may mga bahay sa Japan na binibenta sa halagang 8 yen lamang o halos libre. Dahil dito, maraming Pilipino ang nagtatanong kung totoo ba ito at kung maaari bang bumili ng bahay sa Japan kahit dayuhan. Ang katotohanan ay may mga tinatawag na akiya o mga bakanting bahay sa Japan. Totoo ring may ilang bahay na ibinebenta ng napakamura, ngunit may mga kondisyon at karagdagang gastusin na dapat malaman bago bumili. Ano ang akiya? Ang akiya ay salitang Hapon na ang ibig sabihin ay bakanting bahay. Ito ay mga bahay na iniwan ng dating may-ari, walang nakatira sa mahabang panahon, walang gustong magmana o mag-alaga, at hindi na ginagamit ng pamilya. Marami sa mga bahay na ito ay nasa mga probinsya o rural areas ng Japan. Bakit dumadami ang akiya sa Japan? Isa sa pinakamalaking problema ng Japan ngayon ay ang pagbaba ng populasyon. Mga dahilan, kaunti na lamang ang ipinapanganak. Marami ang matatanda. Maraming kabataan ang lumilipat sa malalaking lungsod gaya ng Tokyo, Osaka at Nagoya. Kapag namatay ang may-ari ng bahay, minsan ay walang gustong tumira o magmana. Ang iba naman ay ayaw nang gumasto sa pagpapaayos ng lumang bahay. Dahil dito, milyon-milyong bahay ang nananatiling bakante. Ano ang Akiya Bank? Ang Akiya Bank ay hindi totoong bangko. Isa itong listahan o website ng mga lokal na pamahalaan kung saan inilalagay ang mga bakanting bahay na maaaring ibenta o paupahan. Layunin nitong mabawasan ang mga abandonadong bahay, mahikayat ang mga bagong residente, at mapaunlad muli ang mga probinsya. Totoo bang may 8 yen na bahay? Oo, ngunit hindi ito nangangahulugan na libre na ang lahat. May ilang bahay na 8 yen, 1,000,000 at 10,000,000, mas mababa sa 1,000,000 yen. Ngunit kadalasan ay may kondisyon. Halimbawa, kailangan tumira roon ng ilang taon. Kailangang iparenovate ang bahay. Hindi maaaring ibenta agad. At kailangang sundin ang patakaran ng lungsod. Bakit napakamura ng ilang bahay? Maraming dahilan. Mahigit 30 hanggang 70 taong gulang na ang bahay, malayo sa train station, konti ang trabaho sa lugar, maraming kailangang ipaayos, mataas ang maintenance, at walang gustong tumira. Maaari bang bumili ang dayuhan? Oo. Sa Japan, walang batas na nagbabawal sa mga dayuhan na bumili ng lupa o bahay. Hindi kailangan na Japanese citizen para maging may-ari ng property. Ngunit tandaan, ang pagbili ng bahay ay hindi otomatikong nagbibigay ng visa o permanent residence. Magkaiba ang pagmamay-ari ng bahay at ang immigration status. Ano ang mga gastusin bukod sa presyo ng bahay? Maraming nagugulat dahil kahit mura ang bahay, mayroon pa ring registration fee, judicial scrivener fee, property acquisition tax, fixed asset tax, insurance, renovation, paglilinis, pagpapalit ng bubong, plumbing, electrical repair, at pest control. Minsan, ang renovation ay mas mahal pa kaysa sa mismong bahay.
Ano ang mga panganib? Bago bumili, siguraduhin walang legal na problema ang titulo. Walang utang na naka-attach sa property. Hindi flood-prone ang lugar. Hindi landslide area. Walang structural damage. Walang anay o maluhang sira. At maayos ang access sa tubig at kuryente. May tulong ba ang gobyerno? Sa ilang lungsod, oo. May mga programang nagbibigay ng renovation subsidy, moving assistance, child raising support, at tax incentives. Nagkakaiba ang mga programa depende sa prefecture at city. Sulit ba ang bumili ng APHIA? Ito ay depende sa layunin. Maganda ito kung balak mong tumira sa Japan ng matagal. May budget sa renovation, gusto mo ng tahimik na buhay sa probinsya, at gusto mong magkaroon ng sariling bahay. Hindi angkop kung akala mo ay libre lang lahat. Wala kang budget sa pagpapaayos at gusto mong magkaroon agad ng visa dahil lang sa pagbili ng bahay. Mahalagang paalala, ang murang bahay ay hindi laging magandang investment. Mag-inspeksyon muna bago bumili. Alamin ang lahat ng buwis at bayarin. Basahin ang kontrata ng mabuti. Kumonsulta sa licensed real estate agent o judicial scrivener kung kinakailangan. Sa pangkalahatan, ang APHIA ay isa sa mga natatanging issue sa Japan na dulot ng pagtanda ng populasyon at pagbaba ng bilang ng mga residente. Bagamat may mga bahay na binebenta sa napakababang halaga, hindi ibig sabihin nito na wala ng ibang gastusin o obligasyon. Para sa mga Pilipino at iba pang dayuhan, posible ang pagbili ng bahay sa Japan. Ngunit, mahalagang pag-aralan muna ang lokasyon, kondisyon ng bahay, mga legal na proseso, at ang kabuuang gastos bago gumawa ng desisyon. Tandaan, ang pagbili ng bahay sa Japan ay maaaring maging magandang oportunidad. Ngunit ang tamang kaalaman at masusing paghahanda ang susi upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyon binahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.